like BDO, Land Bank, at saka PBCom, sir. So from sa mga bangko na yan, minsan, from bangko, dinadala sa opisina ng SunWest Incorporated, dyan sa may Tech-Tite building. Then meron din po nangyayari, from bangko, dinadala po mismo doon sa Horizon Homes, sa unit nila Boss Saldico. So, ang ibig niyo sabihin, merong nagdadala ng pera sa Valle Verde. Tama? Yes, sir. Sino yung mga yun? May nare-recall ba kayo o may nagdadala lang? Ang naalala ko, sir, yung natandaan ko yung... Hindi kailangan may pangalan. Kasi nung naalala ko, yung binanggit ni Orly, sabi niya si Congressman Eric Yap, nakita niya. Isa lang naman yung nabanggit niya. Yung iba hindi daw niya kilala. Pero sabi niya, doon daw ang bagsakan ng pera. Totoo po yan, sir. Doon po yung pinaka-hub delivery point doon sa 28 Dragonfly Corner Ladybug sa Valle Verde 6 sa bahay ni Boss Saldi. Sarge. Sir, yung tandaan ko yung nag-deliver dun sa Valle Verde po. Yung si Congressman Garjola po. Pero hindi siya nag-deliver, yung mga tao na lang po. Nag-deliver ng pera. Paano mo nalaman kay Kong Garjola? Kasi po, dati ako nakatrabaho doon, nakilala ko yung driver, tapos yung nag-deliver po doon. So okay, magmula Valle Verde, dadalhin sa Horizon. Binanggit mo bangko. Bangko. Yes, sir. Magkano yung mga withdrawal na yan? Minsan, sir, nag-withdraw kami ng mayroon minsan 2 maleta, 4 na maleta, 5 maleta, ganun po, sir. Tapos ka na? Hindi, from there, from Horizon, deliver sa mga lugar. Tama? Yes, sir. Doon sa mga Horizon, mula sa bahay ni Saldico, kanino yung pinakamalaking delivery? Kay, sir, dating speaker, siguro, sir, sa 90%, sir, ng mga delivery, sa kanya po yun. Hello, sir. Sir, na-experience ko din dito sa nag-pick up kami ng pera sa Land Bank, Pasig City Hall. Nag-pick up po kami dyan ng 25 malita, puro large. Nag-antay pa nga kami ng dyan, mahigit 2 oras. Inantay namin yung 2 armored car. Noong Marso 28, 2025, ang kasama ko noon, si Joshua Cano, yung AA ni Boss, tapos si Bernard Tobe, saka si Master Lupian. Sinabi ko pa nga sa kanila na baka maplat tayo kasi parang bibigay na yung gulong. At 25 malita pinagkasya namin sa van na hawak ko. Ang plate number noon, NHN 8729. Dinala namin sa bahay ni Boss sa Valle Verde. Yun lang po. Singit lang po ako dahil bigla kong naalala nung binabanggit niya yung mga plate number ng sasakyan na ginagamit nila. Meron po akong information, reliable po ito, na yung LTO, pinagbubura na yung record ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagde-deliver. At kilala ko po kung sino yung nagpasimuno para burahin ang records ng mga sasakyan na ito. Balang araw ay mananagot din siya. Okay? So, balik natin doon sa picture, no? Yung kanina, ayan. Ano to? Dami Paki-describe kahit sino. Yan po yung isang bahagi po ng pagbibilang po ng pera, sir, sa office po ng SunWest Corporation po.
Saan tong office na to? Sa Tectite po, sa may Ortigas. Hindi to Valley Verde. Hindi po, sir. Hindi. Next. Saan to? Doon din po yan, sa office din po yan, sir. Meron ba kayong money counter o ganyan na lang ang bilangan? May counting machine po yan, sir. Marami po yan, sir. Hindi lang nahagip sa kwan. Pero minsan, sir, ang kwan kasi niyan, sir, per bundle po, 1,000,000 na po yun. Bundle-bundle na po yung bilang, sir. Eto, tanong lang, may mga oras ba na nababawasan yung pera sa pag-deliver sa inyo? Pag-deliver ninyo? May magre-reklamo kay Mark o kay Paul. Kulang. Meron sir, nagre-reklamo yung kay Kong Romualdez po na minsan kulang po yung delivery. Magkano daw kulang? Hindi ko lang kung magkano sir, million din nawawala sir. Isang beses lang nangyari yon. Hindi lang isang beses sir, bawat delivery po kulang. Pero sir, di kami gumawa nun Oo nga, oo nga. nagbibilang. Oo nga. Paldo sana kami ngayon sir. Ayan, saan to? Tectite office din yan sir. Tectite pa rin. Yes sir, yan yung mga pera na galing bangko, dinadala dyan sa Tectite, dinadala sa Horizon Homes sir, at saka dinideliver sa iba't ibang official na mga gobyerno sir. Next. Sir, yan sa building ni Senator Soto. Bali, ako yung advance team kami dyan, sir. Kasama ko yan dyan si Badilla. Si Loben Badilla. Sino tong kinuna mo na litrato? Ako yan, sir, nagkuha. Kasi yung nag-advance kami dyan, bali, pinipicturean ko, sinisend ko sa Viber group namin para ma-inform yung tropa na aboard na kami, sir. Next. Tore oh. Ito yung kwan, sir. Kayo ka, Sarge. Pakinggan po natin, mga kasama. Noong time po na lumabas si Tap Orly po, Gutesa, I think September 20. Teka, Sarge, teka. Quiet lang po para malinaw na marinig natin. Sarge, sige. Go ahead. Ito po yung time na yung lumabas na po si Tap Orly Gutesa, September 25, 2025. Ano po kaming kausapin ni General Torre po para bigyan po ng mga offer po, katulad po nung cellphone po. Ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po para kapalit po doon sa affidavit na magpapatunay po na papasinungalingan namin yung mga pahayag po ni Tap Orly Gutesa po. Bali yung 50,000 bayad po sa amin for disturbance fee po na sinasabi nila. Niya po. Yan po yung patunay na pumunta po kami sa Raffles, doon po sa office niya. Sa Raffles Makati po. Office ni General Torre o ni Saldico? Unit po ni boss, ginagawa niya pong office po. Kasi nandun rin po yung secretary niya po, si Annalisa Gaspar po. Sir. Secretary Nino. Ni General Torre po. So nag-o-office siya sa unit ni Congressman Saldico. No sir, parang ginamit lang yan sir na pang-establish unit namin na kakausapin kami sir. Diyan kayo nag-set ng meeting. Yes sir. Yung time kasi na yan, sir, hindi rin namin alam kasi ang akala namin sila pa ni dating speaker at saka si Boss Aldi. Yung pala, ginagapang na pala, sir. Kaya akala namin si Boss pang nagpupundo dyan para
ma-hold the line kami, sir. Para hindi kayo lumabas. Opo. Sino-sino itong mga nandito? Yung dito po, yung naka-gray po, si kasamahan po namin, si Tap Malati po, retired Army, si General Torre po, si Tap Lupian, si Sarge Master Polidario, si Tap Pabiluna, at saka ito po, yung ulo po, si Tap Voluntante po. Kasama rin dyan po. Actually, sir, marami kami dyan. Mga Ilan? 15 kami, sir, na pinapirma po ng NDA po. Non-disclosure agreement at saka yung affidavit po na magpapatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Tap Orly po. So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gutesa. Individual. Individual yun, sir. Kaya nga, individual affidavit, pero yung affidavit, ang sinasabi lang, nagsisinungaling si Orly Gutesa. Tama? Opo, sir. Tama. Tama po, sir. Tama. Okay. Matanong ko lang, bakit ang posing nyo nakaganyan? Yan yung time na inaamon niya si, sir, baste ng boxing. Kaya ganyan ang posing nyo. Oh, yes, sir. Next. Kami po yan. Nagpa-picture po siya sa akin. So, makatuwid, napapirma naman yung 15. Di ba? Napapirma. Ang ginawa kasi namin nun, sir, nag-usap kami ng 15. Hindi kami pumirma nung time na yan, sir. Ang ginawa nila, sir, by batch na kami. Pero napapirma pa rin kami, sir. Napapirma. Yes, sir. Ano pa ang pinangako sa inyo dyan? Trabaho po. Yun po. Gagawa daw po siya ng security agency. Tapos, yun po. Kapalit po nung mga cellphone at saka yung mga hindi na po kami lalabas. Hindi, mabuti. Katunayan niya, sir, yung ibang tropa nandun sa agency ngayon. Mga 28 mga tropa na nandun ngayon, sir. May 28 kayong kasama nandun sa agency ngayon. Opo, sir. Wala namang pananakot. Yun, kasama. Hindi naman masabing pananakot siguro, sir, kasi parang doon na pinangakuan ng trabaho saka hindi na magsalita. Ganun, sir. Sarge, go ahead. Sir, karagdagan po doon sir sa binanggit po ni Sarge Baupan sir regarding doon sa cellphone. Bali, ang nangyari po niyan sir, nagkaroon po dyan sir ng majority na pilian ng cellphone. Ito po yung isa sir, yung kay Sarge Baupan po sir ay iPhone 16. Ito naman po yung isa sir is Samsung S25 FE. Nung niresearch ko po ito, sir, nilaunch po dito sa Pilipinas, sir, ng September. Tapos binigay po ito, sir, tama po si Sarge Baupan, sir, na naging by batch po yung pagbibigay nito plus 50,000 na disturbance fee. So, ang binigay ko po doon sa kanila, sir, ay yung hindi yung luma, kundi yung bago kong binili, sir, na cellphone. Kaya napalitan po ng yung sa kanila. Tapos po doon sila sa Elite, sir, sa pagkakaalam ko po, sir, 29 po sir yung nandun. Bali, nakapasok po kami doon ni Sir Sinesa, sir, nung December 19 until hanggang March 15, sir. Andun pa po sir yung iba, sir, na mga kasama namin. Sa tingin nyo, kung ipapatawag yung mga kasama ninyo, mapapatotohanan lahat ng sinasabi nyo ngayon? Yes, sir. Basta may pasumpi na, sir. Sarge. May tumawag po sa akin, sir, yung kabats ko na dating pinasok ko, sir, sa Elite. Tumagal po siya, sir, doon ng mga 1 week lang ata, sir. Nung nag-video call po kami, nung nag-video chat, sir, nabanggit niya sa akin, sir, na sabi niya, Meg, yung Elite wala na doon sa dating
place dyan, sir, sa may Guadalupe. Di tanong ko siya, sir, sabi ko, may alam ka ba, Mig, doon sa kung saan sila lumipat? Sabi niya, pagkaalam niya, sir, dito daw po sa may bagong kapitolyo ng Pasig, sir, lumipat yung elite, sir. Okay. Meron pa ba? Balikan ko lang ha. Pakiulit nga yung dun sa Land Bank at saka BDO para lang ma-record natin yung mga withdrawal kasi importante ho yun. Magagamit later on ng as part of evidence. Okay, go ahead, Sarge. Yes, sir. Totoo po yan. Saan Land Bank to? Sa, sir, sa may DepEd. Diyan sa may Dito lang. San Miguel Avenue, sir. Then, Pasig. Yes, sir, Pasig. Then yung BDO, sir, diyan sa may Alpaland Building, diyan sa BGC. Malapit po sa St. Luke's. Okay. Then yung PBCom, sir, diyan po sa may Meralco, San Miguel Avenue, sir, yung PBCom. Yung Land Bank, sir, sa Meralco Avenue. Minimum na withdrawal dito, isa, dalawang maleta. Dalawa, sir, ang pinaka, dyan, sir, dalawang Pinakamababa. maleta. Yes, sir. Pag pumunta kayo doon, nakukuha nyo na yung perang buo o paano? Sa experience ko, sir, na nung pumunta kami, sir, dyan sa Land Bank, papasok kami doon, sir, sa pick up na lang, sir. Bali, pumapasok kami doon mismo, sir, sa loob ng DepEd. Then, doon mismo sa likod ng Land Bank, sir. Doon, sir, nilalabas yung pera. Meron din po, sir, doon mismo, sir, sa harap. Pag nilabas, nakabaleta na o paano? Nakamaleta na po yun, sir. Minamaleta ng Land Bank? Oo, sir. At saka yung dalawang babae, sir, kasama sila, sir, sa pagbibilang, eh. Si Kate Villarreal at saka si Mayan de la Cruz. Etong dalawang babae na kanina. Yes, sir. Yan ang malimit, sir, na kasama namin pagka nag-withdraw sa mga bangko, sir. Minsan, sir, may nangyari na ihatid namin sila doon sa mga bangko. May dala na kami, sir, na maleta. Then, tatawagan na lang kami, sir, pagka pipick upin na. Ganon, sir, yung kalakaran, sir. Tatlong beses po sa PBCom po, San Miguel Avenue, dito po sa may Pasig. Nakapag-withdraw po kami ng dalawang maleta. Kasama ko po si Master Sergeant Lupian at saka yung dalawang staff ni dating Congressman Saldico, si Kate Villarreal at saka si Mayan de la Cruz. Bali, pumasok po kami doon. Ako yung driver noon. Pumasok sila, dalawang empty na maleta na medium. Nag-withdraw po sila doon sa PBCom dito sa San Miguel Avenue. Paglabas po, puno na yung pera. Puno na Yung maleta? Yung maleta ng pera. So ito, dala nyo na yung maleta. Dala namin yung maleta, Sir, empty yun. Yung sinasabi kasi ni Sarge, dumarating kayo, may maleta na rin, kasama na. Tama ba? Pakila, sir. Pag pumunta kayong Land Bank mo, paglabas ninyo, ay pag-withdraw ninyo, may maleta, o may dala kayong walang laman. May dala kami, sir, na walang laman, sir. Then, Okay. paglabas, Puno na. dala na namin, sir, yung maleta na may lamang pera. Ang lahat ng loading sa likod ng bangko. O at least may secret Sa likod, Sir, ng bangko. Kasi hindi pwede dun sa San Miguel Avenue, dun sa harapan mismo. Harapan. Eh. Okay. Tapos na-experience ko rin sa, Sir, sa may land bank, malapit dito sa DepEd mismo ng, Meralco Avenue. Oh, dyan. Dalawang maleta rin yun, Sir. Isang large, medium. Kasama ko rin si Mayan de la Cruz tsaka Kate Villarreal. Yun, Sir, yung na-experience ko na mag-withdraw ng mali-maliit ang pera. So, base sa mga testimonial ninyo, so iisa na patunayan natin na ang opisina ni Congressman Saldico, receiving at distribution. Receiving ng mga kaparte doon sa mga flood control projects, whatever man yon. Ibig sabihin, pagpasok, record. Paglabas, record. Sino may hawak ng ledger? Sa totoo pa lang, sir, may logbook po yan, eh. Ang Yes. mahawak po ng logbook, sir, si Mark Tiksay. Si Mark Tiksay po. Tiksay, Pati yung siya mga receiving copy po. siya may receiving copy. Yes po.
So, ang opisina nyo ba may CCTV? Audio-video ba yon? Sa opisina, sir, dyan sa TechTite, mayroon po. Then doon sa bahay po ni Boss Aldi, mayroon din pong CCTV doon. At saka sa Horizon, sir, sa Horizon Building, from lobby to basement, elevators, mayroon pong mga CCTV dyan, sir. Makikita nyo po yan, sir, pagka talagang i-request nyo po ng CCTV na yan. So, ibig sabihin, lahat ng deliveries ninyo, may mga nakakakuha ng CCTV. Yes, sir. Even it is public place or even it is a private place. And then, proof of deliveries ninyo, pipicturean ninyo, at isesend nyo sa boss nyo, item is delivered. Tama? Yes, sir. Sinesend po sa group chat namin po. So kaya may mga kuha kayo sa mga cellphone ninyo dahil yan ay proof of deliveries na i-report ninyo doon sa opisina o kay Congressman Saldico. Yes, sir. Yan yung talagang yan po reporting po namin, sir. So kung magkakaroon ng tunay na investigasyon, makikita. Tama? Tama po. So ito yung kinatatakutan nila. Thank you, Consirani. Attorney? Okay, balikan natin yung naunang nag-testify kanina tungkol kay Erwin Tulfo. Gusto kasi niya na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. So, pag-usapan natin si Erwin. Pero maliban dyan, merong bagong pangalan na nabanggit ngayon, no? Si Jude. Si Cheese. Oo. Hey Jude. Si Judas. Si Kiko. Si George Garcia. Meron pa bang bagong pangalan na hindi nababanggit na alam ninyo? Marami dito sa updated, marami. Okay, sige. So mamaya, siguraduhin lang natin, mabanggit natin kasi yung pagkakataon, baka hindi na tayo makaulit, no? Tapusin muna natin si Erwin. Si Erwin, sabi ng unang testimony, nakatanggap ng delivery, unang delivery, 2 maleta. Pagkatapos, 4 na maleta. Ito bang kinikwento mo, yun na yun? Sir, O iba pa? sir, yung sa akin po, sir, iba pa po yun, sir. Iba pa? Okay, Yes po, sir. sige. Kailan nangyari yan sinasabi mo? During po ito, sir, ng before senator election, sir. Senador na siya, hindi pa? Hindi pa, sir, hindi pa, sir. Congressman pa lang siya. Yes po, sir. Bago mag-eleksyon o during the time na kasagsagan na? Sir, bago po mag-election, sir. Bago mag-eleksyon? Yes okay. po, sir. Matandaan mo gaano katagal bago mag-eleksyon? Hindi ko na po matandaan, sir. Hindi mo matandaan. Okay, it's okay. Saan ulit nangyari yan? Doon po yan, sir, nangyari, sir, sa Marius Restaurant, sir, sa Tomas Morato, Timog QC, sir. Tomas Morato, bahay niya, opisina niya? Sir, isa po itong sir, restaurant, sir. Restaurant? Yes po, sir. Okay. Ano pangalan ng restaurant? Marius po, sir, Marius. Sa Marios. Yes Okay. po, sir. Sige. Sino-sino yung mga nandun sa Marios na matandaan mo? Kasama niya, for example, kasama mo. Sino-sino yung mga nandun? During yan, sir, bali, 2 po kami, sir, na advance team. Kasama ko po dyan, sir, si Elmer Gagukas, na isa pong security agent po ni former Congressman Saldico, sir. Ano ang dineliver nyo kay Erwin? Yun po, sir, yung pagdating po siya ng tropa niyan, sir, doon po yan siya nakasakay doon sa sasakyan ni Henry Mobina, yung Eco Alpha Gold 462, sir, na yung armored car, sir. Bali, sir, doon po naganap yung transaction niya, sir, doon sa parking sa labas po ng establishment, sir. Ilang maleta? 2 medium, 2 medium size? yes po, sir, yes po, sir. Okay, yun lang ba yung time na nag-deliver ka ng maleta kay Erwin Tulfo? Yun lang po, sir. Yun lang. Yes po, sir.
Singit ko lang, Nag-deliver ka rin ba sa bahay ni Erwin Tulfo? Yung iba pong kasama ko ata, sir. Hindi, na-testify na dati yung 2 at tsaka 6 sa bahay. Sige, please. Magandang hapon po, sir, sa lahat na nandito. Ako po yung nag-deliver sa bahay po ni Congressman Erwin Tulfo na ngayon po ay senador na. Saan ang address? Dito po sa may Green Hills. Dito lang po, sa kabila lang po. East Green Hills. Yes. Okay. Ito yung Sige. nagkaroon ng kontrobersyal kalaban ng Homeowners Association, tama? Yes, sir. At dagdag ko lang, sir. Dito po sa Green Hills, hindi ka po dyan makakapasok kung walang doon sa loob, mag-a-approve. Okay. Jen, follow up ko lang, kung bakit sa Marios nag-deliver, kasi congressman pa lang si Erwin Tulfo doon sa ACT-CIS. Ang opisina ng ACT-CIS nasa Timog lang. Kaya ang lapit lang doon sa Marios Restaurant. Okay. Yung Marios nasa Tomas Morato, yung opisina nila nasa Timog. Alam mo ba? Kung alam mo, medium size, estimate, mga magkano laman ng maleta na yun? Sir, yung medium size po, sir, and estimated po yung sir ng 40 to 50 million, sir, ang isa po, sir. 40 to 50 million. Okay. Yes po, sir. Puntahan natin si George Garcia. Hindi ko po kamag-anak yun, ha? Si George Garcia, kaya ako interested, kasi nung pinailan ko ng disqualification si Erwin Tulfo dahil hindi natural born Pilipino yan, dinismiss ni George Garcia yung kaso on technicality. Ang sabi niya, hindi ka nag-attach ng COC. Anyway, hindi yun ang kaso. Anong dineliver mo kay George Garcia? Sir, yung dala po namin nun, sir, isang hand carry bag po, sir, na kulay itim. Isang hand carry na kulay itim. Yes po, sir. Hand carry bag, sir, na kulay itim po. Mga magkano laman nun? Ang nabanggit po sa akin, sir, ni Mark Tiksay, sir, 10 million, sir, yun, sir, yung laman, sir. 10 million. Yes po, sir. Yun lang ba ang time na nag-deliver ka kay George Garcia? Yun lang po, sir. One time. One time lang po, sir. 10 million dun sa parang bag. Yes po, sir. Saan nangyari ito? Diyan po, sir, sa may Dasyang Tower, sir, sa may along Peria Street, corner De La Rosa, sir, sa Makati, sir. Sa Makati. Yes po, sir. Kung matandaan mo, sino kasama niya? Kung kilala mo? Yung driver niya po ata yung, sir, yung nag-receive ng hand carry bag, sir. Okay. Pero sigurado ka si George Garcia yon. Yes po, sir. Yes po, sir. Bakit mo alam na si George Garcia yon? Sir, kilala ko po siya sa mukha, sir. Kilala mo sa mukha? Yes po, sir. Okay. Alright. Maraming salamat. Thank you, Attorney. So, may tanong lang ako, sa inyong lahat, sino ang nag-deliver kay Speaker Martin Romualdez? Lahat. Ipasa niyo yung mic, ha? Sa delivery ng pera, hindi ibig sabihin kay Martin. Sa delivery ng pera, ilang beses kayo nag-deliver. May delivery sa mga, sabi niyo, sa secretary, meron. Tama? Tama? Congressman, senador. Tama? Oh, sige, pasahan ng mic. Ilang beses ka nag-deliver ng pera? Total. Yes, magandang hapon po. Bali, ako na-witness ko yung pagdi-deliver ng pera doon sa Aguado, sir. Hindi lang kay speaker, sa lahat. Sa lahat. Bali, may pinapaano silang mga media. Sa media personality kasi ako na-assign. So, nangyayari dyan, nagbabudget yan sa speaker para sa mga media through Congressman Saldico. Then, mangyayari, may nabanggit ako nakaraan during Senate Blue Ribbon hearing, sir. Yung Teka, ano yung nakita, ha? Yung delivery mo ng pera, araw-araw ka? Yes, sir. Pag may mga lakad, sir. Hindi, sa normal. Kasama yung kay speaker, kasama senador, kasama yung sinasabi mong
sinasamahan mo almost every day. Yes, sir. Almost every day, sir. Okay. Sige, tuloy. Bali, ito dahil na-open naman to, sa mga media personality, dadagdag ko doon si Ramon Tulfo. Saan? Sa Pro 87, Scout Gandia sa Prologue QC. Marios, Tomas Morato, Marios, Scout Gandia, number 87, Prologue, Quezon City. Halos every Thursday, Webes. Pagka-meeting niya, yung media personality ko na ini-escortan na si Mr. Joey de Guzman. Kaya pala si Ramon Tulfo, gano'n na lang mag-react. Ulitin ko po huwag natin pong kantsawan yung mga media rito kasi nabukulan yan. Ang tumatanggap naman yung mga boss o editor nila. Sila wala silang kinalaman. Kaya pakiusap ko, huwag natin po silang bulihin. Oh, Sarge, pasa natin. Yung delivery na lang, may tutuloy ka pa? May dadagdag pa ko, sir. Oh, go. Kaya ko nasabi na na-deliveran ko siya dahil every Thursday, hindi ko makakalimutan yan. Thursday ang meeting ng ng PR. Small size na paper bag ang inaabot palagi sa kanya every meeting. Worth of 2 to 3 million. So, yan ang maalala ko. Meron din akong nadideliveran minsan nga sa Senate Minsan dito sa DWIZ building, City States, sa Shaw Boulevard. Istasyon ko yun Buti na lang, wala na ako ron. Oh, sige, Sarge. Brother Kong Mike, na importante lang, tanungin lang kita. Kayo lahat, nandun na yung hype Nung tinanong ni Kong Mike, may natanggap ba? Ilan ang nag-deliver kay Martin Romualdez? Halos kayo nagtaas ng kamay. Buuin na natin. Nag-a-agree ba tayo na halos karamihan sa ating nasa legislative branch nakatanggap? Meaning to say, mga congressman at ibang mga senador. Nakatanggap, hindi. Hindi ko marinig. May natanggap o wala? Base sa statement nyo, meron. Meron, sir. Meron. Sa executive branch, may nakatanggap, wala. Meron. Sa judiciary, may nakatanggap, wala. Wala kayong binanggit sa statement nyo. Sa statement nyo ba, may nabanggit kayo na may na-deliveran kayo sa judiciary? Wala. Okay? Sa COMELEC, nabanggit nyo. Kanina, nakikinig ako. May nakadeliver. Sa media, may nakadeliver. Isang napakahalagang tanong, may nakatanggap pa sa ating mga kapulisan at kasundaluhan. PNP and AFP. Please, based sa inyong affidavit at saka dun sa mga bagong dumating, may nakatanggap ba sa PNP at AFP? Kasi may i-establish tayo rito Kailangan may direksyon tayo pagkatapos nito. Naawa na rin kami sa inyo May nakatanggap ba? Paumanhin po ninyo, hindi muna kami magsasalita tungkol sa PNP or AFP. Napaka-sensitive po yan na bagay, no? Paumanhin muna. Maraming salamat, Attorney Levy. So, salamat. So, na-establish lang natin na yung mga nakatanggap. So, nagkakaisa tayo lahat nakatanggap. So, sige. Hindi muna sila magsasalita. So, salamat, Kong Mike. Thank you. Oh, next, Sarge. Sa delivery, ilang beses ka? Yung sa bahay po ni kung dating speaker po, sa 42, isang beses po. Then sa 14 po, 3 beses po. Then halos araw-araw po yung rotation namin dyan. Then sa sa townhouse and sa Aguado po, lagi-lagi po yan nung time na nakaupo pa po si boss ng appropriation po. Okay, next. Ako po, isang beses lang po, sir, sa bahay ni Martin Speaker Romualdez sa 42 McKinley. Pero sa delivery,
3 times to 4 a week, sir. Yung delivery po. Kung kani-kanino yan. Yes, sir. Okay. Thank you. Ako po sir sa bahay po ni dating speaker, kung sa bahay niya po sa number 14, Nara, siguro naka-8 beses ako mag-deliver dun sir. Ako, sir, isang beses sa may Aguado, sa gilid ng Malacanang. Tusan akong magbuhat ng mga paper bag, papasok ng bahay doon, sa malaking balite doon. Ako, sir, sa lahat-lahat siguro hindi magbaba sa 30 deliveries po. 30. 1313. O sige, go Yes ahead. po. Sa akin naman, sir, hindi ko mabilang kasi marami. Kasi nung 2022, kami lang yung security ni Boss Jan sa Marines. Ito lang kami. May 2 PNP. So kami yung laging may tasking. Simula 2022 September hanggang December. Yun na lang yung routine namin, sir. Okay. Pero ano yun, sir, dumami ng security niya. Kasama pa rin ako sa delivery na 23, 24, 25 hanggang natapos. So makatwid, nung umpisa, bago siya chairman ng operations, 7 lang kayo. Sa security niya, sir, na Marines, tapos 2 PNP. Kaya nga, so siyam, pinakamarami. Opo, opo. Ngayon, 100 na kayo halos, di ba? Nung ano yan, sir, 2023, nag-hire si Boss, lalo nang umupo siya ng APRO. Dahil sa delivery. Siyempre, Security sa mga at saka delivery. Security na rin, sir. Merong Philippine Coast Guard, PNP, PSPG. Ganun, sir, dumami na. Pati yung Marines, na dumami na rin. Sige, next. Sir, sa akin, experience ko kay dating Speaker Romualdez, nakapag-deliver po ako doon ng siguro sa 1 taon, kulang pa yung 1.2 billion na delivery ko kay Kong Martin Romualdez. Hindi pa kasama yung individual na delivery namin, mga 2 maleta, 3 maleta. George. Sa akin, sir, nakapag-deliver po ako doon kay dating Speaker Martin Romualdez.